Kailangan na mag-ready po tayo dyan. At kailangan i-prepare po natin yung sarili natin. Baka mamaya, akala nyo, you are being prepared already for the coming meet-up nyo sa Panginoon. Pero baka mamaya, there is a sad surprise happen. Kaya nga, yung biggest regret, nasa huli po yan palagi eh. Wala pong pagsisisi sa unahan, kundi nasa hulihan po yan. Kaya, listen to this. Because the warning of God is very important for every one of us here. Okay? Sabi po dito. Okay. A powerful words of warning for us all. Ito po yung parang napakapangyarihan salita na binibitawan sa atin ng Panginoon para babalaan po tayo lahat. A warning for all people, sa ating lahat po yan. Wala pong specific person na tinutukoy ang Lord po dito. Kaya huwag niyo sasabihin na, sila lang ang winawarning, ang binababalaan dahil masama sila, ako, mabuti ako. Hindi po lahat ng tao. A warning always relevant. Ibig sabihin po niya, merong kaugnayan palagi yan sa espiritu mo, may kaugnayan yan sa pamumuhay mo, may kaugnayan yan sa relasyon mo sa Panginoon. A warning never to be cancel. Ibig sabihin po nito, yung babala ng Lord na yan, hindi po pwedeng i-cancel yan. Hindi po yan parang appointment mo na dito sa mundo na, pwede cancel mo na yung church service mo na kinakancel mo, yung fellowship with God, kinakancel mo, yung gagawin sa Panginoon, kinakancel mo, yung pagbabasa mo ng Biblia, kinakancel mo. Hindi po ito pwede sapagkat this is a warning that coming from Him. Napakahalaga po nito na kailangan na bigyan natin ng halaga at pansin sa buhay po natin sapagkat ang sabi po ng Amos 4 verse 12, ang sabi dito, mga taga-Israel, gagawin ko ito sa inyo, kaya humanda kayong humarap sa inyong Diyos. Ang sabi po ni Yahweh po dito, sabi niya ito, gagawin ko ito sa inyo, kaya humanda kayong humarap sa inyong Diyos. Sabi niya sa English, therefore this is what I will do to you, Israel, and because I will do this to you, Israel, prepare to meet your God. Ang gusto ng Panginoon dito, upon receiving that warning from you by God, kailangan i-prepare mo na yung sarili mo. Kailangan yung babala na yun, bigyan mo ng mahalagang bagay para sa iyo. Bigyan mo ng pagkakataon na maiayos mo yung mga bagay na yun sapagkat yun yung bagay na kumpagay pa kaya ka pinapaalalahan o binababalahan ng Panginoon dahil ayaw kanya talaga mapahama. Kaya lang kung mapapansin po natin dito, marami pong tao katulad po ng Israel. Bakit po ba? Ano po ba yung tinukoy ng Lord dito? Sabi po sa verse 6 up to verse 12, sabi po dito, pinadalan ko kayo ng matinding tagutom. Ito po yung mga warning ng Lord. Pinadalan ko kayo ng matinding tagutom, gayon man hindi kayo nanumbalik sa akin. Hindi ko pinapatak ang ulan sa na kailangan ng inyong pananim. Nagpaulan ako sa ibang lungsod, ngunit sa iba'y hindi. Dinilig ko ang isang pugri, ngunit sa iba'y binayaan matuyo. Lumaipay ang matinding uhaw ang mga tao mula sa 2 at 3 lungsod at naghahanap ng tubig sa karating lungsod. Ngunit di rin napatid ang kanilang uhaw. Gayunman, hindi kayo nanumbalik sa akin, sabi ni Yahweh. Sinira ko ang inyong mga pananim, anupat ito'y naganta, nabulok, kinain ng mga lukton, ang inyong mga halaman, pati ang mga puno ng ubas, igos o olibo, gayunman, hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Pinadalan ko kayo ng salot tulad ng aking ginawa sa Ehipto, namatay sa digmaan ng inyong mga kabinataan at naagaw ng iyong mga kabayo. Pumaho ang inyong kampo, halos di na kayo makahinga, subalit hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Pinuksa ko ang ilan sa inyong lungsod tulad ng aking ginawa sa Sodoma at Gomora, kayo'y parang nagdiringas na kahoy na inagaw ng apoy, ngunit ayaw pa rin kayong nanumbalik sa akin. Sumbat ni Yahweh, kaya mga taga-Israel, umanda kayo at di mapipigil ang paghuhukom ng Diyos, ng inyong Diyos. Now, kung nakapansinin po natin, dami na pinadala sa atin ng Diyos na babala. Dami warning na. There is, we are having that pandemic from the past, di ba? Nagkaroon po tayo ng salot, ng karamdaman. Ano pa pa? Minsan, inabot ka na ng kagutuman, inabot ka ng kawalan, nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng kita, nagkaroon ka ng mabigat na problema sa pamilya mo, but still, ano sabi po ni Yahweh? Hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Nagkaroon ka ng matinding karamdaman, hindi ka pa rin nanumbalik kay Yahweh. Nagkaroon ka ng problema pinansyal, hindi ka pa rin nanumbalik kay Yahweh. Nagkaroon ka ng trahedya, aksidente, o kung ano mang bagay na masakit na nangyari sa buhay mo, hindi ka pa rin nagbalik sa ating Panginoon. Kaya ito po yung sumbat ng Lord sa atin. You know that?
Ang Diyos po, susumpatan po tayo sa pamamagitan po talaga ng babala sa Kanya. Kapag tayo'y nakakalimot sa Panginoon, there is always a warning given to us by God. Amen. Kung minsan pa nga tayo pa yung umaawat sa mga mahal natin sa buhay na nagpapatuloy sa Panginoon Kung minsan tayo pa'y pumahad lang sa kapwa natin para lumapit sa Panginoon. Pero, don't you ever realize that this coming to God, yung paglapit natin sa Panginoon, ay napakahalagang bagay sapagkat gustong-gusto talaga ng Lord na ang isang tao ay manumbalik sa Kanya. Amen. Kaya nga sinabi ng Biblia, nagdiriwang ng libo-libong mga anghel sa langit kapag ang isang makasalanan ay nanunumbalik sa Kanya. Kaya nga tayo mga tao, tayo po dapat ang magtutulak sa kapwa po natin para magpunta sa Panginoon at lumapit. Huwag tayo yung pipigil sa kanila sapagkat tayo'y magiging kalaban ng Diyos at yung sumpat ng babala ng ating Panginoon ay ibubuhos niya sa tao na pumipigil sa mga taong lumapit sa Panginoon. Amen. Amen? Naintindihan po natin yun? Amen. Kaya hindi po tayo kailangan pigilan natin yung mga kapwa po natin o maging hadlang po tayo sapagkat tayo po'y mananagot sapagkat ang Diyos ay consistently nagbibigay ng warning, babala sa tao para manumbalik sa Diyos. Okay, papaunawa ko muna po ito. Ang Diyos, hindi tayo tinitigilan sa kanyang mga warning. Bakit? Para po ba tayo buhusan na ng parusa ng Diyos? Hindi. Para po tayo manumbalik sa Kanya. Kaya nga, ang sumbat ni Yahweh, hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Kaya nga, kung titignan natin dito, ang Diyos natin, pili tayong pinanunumbalik sa Kanya. Pero ang tao, alam nyo, kung minsan, sila pa yung pumipigil sa kapwa nila. Huwag ka na muna mag-church, unahin mo muna yung mga ginagawa mo, marami kang problema. Yan muna asikasuhin mo, may karamdaman ka, yan muna ang pagtuunan mo. Kaya nga po, alam nyo, kung minsan, yung warning ng Diyos ay nababaliwala. Kaya hindi makita ng tao na kailangan na pala niyan lumapit sa Panginoon dahil mapapahamak na yung buhay niya, pero still, they neglect it. Lagi na binabaliwala yung babala ng Diyos sa kanyang buhay. Kasi nagkaroon ka ng mabigat na problema, personally. Ang ibig sabihin nun, it is a given warning to you by God for you to come to Him. Para ikaw manumbalik ka sa Kanya. Nagkaroon ka ng malaking problema sa iyong pamilya, nagkaroon ka ng kaguluhan sa iyong pamilya, it is a given warning to you by God para manumbalik ang pamilya niyo sa Panginoon. Amen. Kaya nga huwag tayo magpipigil sa ating kapwa para handa sila na lumapit sa Panginoon. Kapag ginawa mo yun, sa iyo ibubuhos ng Diyos yung Kanyang galit. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, tuwang-tuwa ang Diyos sa mga tao na nag-aakay Tuwang-tuwa ang Diyos sa mga tao na nagpapanumbalik ng makasalanan para sa ating Panginoon. Natutuwa ang Diyos doon at napapawi yung kanyang galit dito sa tao na yun. Alam mo, kahit na masamang tao ka, marami kang mga pagkakasala na nagawa laban sa Diyos. Pag nakita ng Diyos na ikaw mismo, mayroong kang puso na magpanumbalik ng isang makasalanan tungo sa kanyang kasalanan, sa kabutihan ng Panginoon, alam niyo po ba, nalulugod ang Panginoon sa ganung klaseng tao. Okay, bibigyan ko naman kayo ng kabaligtaran naman. Kapag ikaw naman, halimbawa, let's say, you are, sabihin natin, nakakilala ka na sa Panginoon, Kristiyano ka na, pero humahad lang ka pa doon sa isang tao para lumapit sa Panginoon, I tell you, magiging babagsik ang Diyos para sa iyo. Bakit? Kasi ang ibig sabihin nun, you are against and contradicted to the plan and purpose of God to human. Amen. Tandaan nyo, ang plano palagi ng Panginoon ay iligtas tayo. Amen. Kaya wala po tayong karapatan na anak, huwag ka na munang mag-attend ng church, huwag ka na munang maglingkod sa Panginoon. I tell you, babagsakan ka talaga ng salot. Bakit? Kaya nga hinapit niya at hinalintulad niya ito sa Sodoma at Gomora at sa ginawang pagpaparusa ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Bakit? Pinigilan kasi nitong Panginoon na ito pong mga Israelita ay sumamba sa Panginoon. Naintindihan ko natin? Noong time na pong yun, gusto ng Diyos ng ating Yahweh na palayain itong mga Israelita sa kamay ng Paraon. Pero anong ginawa nitong Panginoon na ito? Pinigilan niya at ayaw niyang payagan itong mga Israelita na sumamba sa Diyos. Kaya anong ginawa niya? Lahat ng salot ibunuhos niya sa bayan ng Egypt para na sa ganon makita nila na napupuot sa galit ang ating Panginoon.
Kaya anong ginawa po niya? Pinaulanan niya ng salot na lukton. Pinaulanan niya ng mga salot na palaka o ng niknik. Ang dami niyang pinadala. Pinapulan niya sa dugo. Yung tubig, pinagdilip niya. Dinaanan sila ng espiritu na anghel ng kamatayan. Ang daming ginawa po sa kanila dahil sila'y naging hadlang sa kaligtasan ng Israel. Kaya lagi nating tatandaan, God is given His warning for people for them to be saved. Tandaan yan. Para iligtas. Kaya nga kung tayo yung magiging sanhi ng ikakapahamak ng ating kapwa, I tell you, magiging katulad ka ng paraon na daranas ng salot sa ating Panginoon. Naintindihan po natin yun? Tandaan po natin, ang Diyos pag nagbabala, mabigat po niya. Kaya lagi natin tatandaan na dapat tayo po ay kaisa sa plano ng Diyos na pagliligtas sa mga tao. Amen! Have you ever received a warning from God? Lahat po siguro tayo, no? Amen! Lahat tayo. Kahit na itong mga kabataan na ito, nakareceive na po ng warning ng Lord yan. Yung tumanas ka lang na kahit na simpleng problema, pag-aralan mo yung problema na yun, makikita mo doon, mayroong babala ang Diyos sa iyo. Mayroong ipinapahiwatig ang Panginoon sa iyo. Kaya every one of us receive already a warning from the Lord. Kaya wag po natin papaliwalain po yung bagay na yun. Why is it so important to heed this warning? Bakit po ba kailangan natin pansinin itong babala ng Diyos na ito at kailangan po natin na bigyan po ng halaga po ito sa buhay po natin? Kailangan mo pakinggan yung babala ng Diyos sapagkat ito'y para sa iyong kaligtasan din po. Amen! Sapagkat ayaw ng Diyos na mapahamak kahit na isa sa atin na narito ngayon. Tandaan mo kahit sabihin mo na ikaw yung pinakawalang kwenta sa lugar na ito, I tell you, gusto pa rin ng Diyos na maligtas ka. Amen! Kaya mga kapatid sa Panginoon, magpahalaga po tayo sa kaluluwa. Sapagkat ang Diyos mismo napakahalaga sa Kanya nitong buhay na ito na ibigay niya sa atin. Amen! Una, bakit po ba natin kailangan pakinggan po natin yung babala ng ating Panginoon? Because we must meet God. Kailangan natin na makaharap sa Panginoon. Every one of us, haharap yan sa Panginoon. Amen! Ikaw, kahit na wala kang desire o wala kang interest sa ating Panginoon, you have no willingness to serve God, still, haharap ka sa Panginoon. Amen! Kahit sino ka pa, kahit wala kang kamalay-malay sa mga ginagawa mo sa church nito, still, haharap ka pa rin sa Panginoon. Amen! Kaya ang tanong po dito, our meeting with God will be good. Maging maganda kaya yung ating pagharap sa Panginoon? Medyo dyan po tayo mapapag-isip, ano? Kasi kung titignan po natin, talagang hindi pa po naman talaga sure tayo eh. Kung papansinin po natin, hindi pa po sapat talaga na tayo po nakikinig lamang ng salita ng Diyos. Amen! Mayroon pong pattern na bigay sa atin ng Panginoon para tayo magkaroon ng assurance na tayo po talaga sa pagharap natin sa Panginoon ay masecure po natin na talaga maganda yung magiging hatol natin sa ating Panginoon. Amen! Amen. Amen! Now, God does not give an empty warning. So, sa madaling salita po dito, ang Diyos po hindi po nagbibigay ng babala po yan na walang kahulugan sa buhay mo. Amen! Amen. Ngayon, titignan natin, no? Nagtatanong tayo, basta bakit lagi ako maraming problema? It is a given warning to you, God. Amen! And you must analyze your problem accordingly sa buhay mo, sa pamumuhay mo. Amen! Ano ba nangyayari sa'yo? Ano ba yung ginagawa mo? Baka mamaya, kaya dinadating ang pinapaulan ka ng maraming problema at pagsubok sa buhay mo. It is because of your problem. Because you're sick to God. Amen! May kinalaman nyo, baka mamaya, nagiging masahol na yung relasyon mo ngayon sa Panginoon. Baka mamaya nakakalimot ka na sa Kanya. Baka mamaya pinapaalalahan ka ng Panginoon, anak, lumalayo ka na sa akin. Baka mamaya kaya ka tinatagtag ng kawalan sa buhay dahil pinapakita sa iyo ng Panginoon. Oh, do you remember that I am the provider of our life? Do you remember that I am a supplier? Do you remember that I am Jehovah Jireh? Naiintindihan mo ba yun? Na kapag ikaw nagkakaroon ka ng kawalan, nagkakaroon ka ng kahirapan, ang ibig sabihin po nun, nalalayo tayo sa Panginoon and you need to come close to Jesus again. Amen! O kaya naman, kasi sabihin po natin, bakit ganito bumabagsak ako palagi sa mga exam ko? Bakit ganito? Parang ang baba na ng grade ko.
Baka lumalayo ka na sa Panginoon at nagpapapadalanan sa iyo ang Panginoon na manumbalik ka sa Panginoon sapagkat He is our knowledge, He is our wisdom, and He is our understanding. Amen. Ano sabi ng Lord? Kung kulang kayo sa karunungan, humingi kayo sa Kanya at saka na magaloob at walang panumban ang Diyos na ito. Amen. Pansinin po natin, we must learn how to analyze whatever problems that we have come into our life. Amen. Ano ba yung problema mo na dumarating sa iyo? It is a given warning to you. Then, analyze mo yung problema mong yun, magsusumpungan mo kung anong gusto ng Diyos na gawin sa buhay mo. Ganyan yung warning ng Lord. Baka mamaya kinakapos ka na financially. Baka mamaya kinakapos ka na sa mga bagay na kailanganin mo sa araw-araw. Always remember that God will provide. Amen. Kaya bakit hindi nagpo-provide ang Panginoon? Baka mamaya disobedient ka sa Kanya. Baka mamaya ang layo na pala ng distansya mo sa Kanya. Baka mamaya nakakalimutan mo na pala na i-bless ang Lord sa buhay mo. Kapatid sa Panginoon, mag-isip po tayo. We need the knowledge that coming from Him to understand everything that we teach to us by Jesus. Amen. Kailangan ng karunungan. Kailangan gamitan ng karunungan. At ang karunungan na yun, it is provided to us by His Word. And but not the Word. Kasi magkaiba yun eh. Minsan gumagamit po tayo ng karunungan ng sanlibutan, hindi yung karunungan ng salita ng Diyos. Kaya hindi natin maintindihan talaga yung mga kapahayagan ng Diyos sa buhay po natin. That's why we have a great problem to understand the Word of God, the warning of God. Dahil kasi ang ginagamit natin karunungan ng mundo na hindi makakaunawa sa mga bagay na ipinapahayag at binibigay ng Espiritu ng ating Panginoon. Amen. Sabi niya po dito, God does not give an empty warning. Hindi siya nagbibigay ng babala sa buhay mo nang walang kaugnayan yan sa iyong pamumuhay. Amen. Tingnan niyo po ito, bakit may kinalaman po yan sa buhay po ng bawat isa. Because we all know after death there is judgment. Pagkatapos ng buhay po natin dito, hahatulan po tayo. Kaya nga, ito'y may kapuluhan sa mga bagay na nangyayari ngayon nagaganap sa pamumuhay mo dito sa mundong ito. Kaya na marami po tao nakakalimot eh. They can easily forget God in them. Pag nagkaroon sila ng problema, ang gagawin po nila? The response to their problem is to keeping away from Him. Amen. Lumalayo pa sila sa Panginoon. Instead na, alam niyo po ba, dapat nga yung fullness sa buhay po natin, imailagat natin sa Panginoon eh. Yung kabuuan and not only a part of you. Amen. Hindi kailangan konti lang ibibigay mo sa Panginoon, kundi yung kabuuan po dapat dahil there is a judgment after our death. Amen. Pagkatapos mo ng buhay po natin dito, may paghuhukom. Kaya nga kapag hindi mo na ibigay ng buo-buo yung buhay mo sa Panginoon, I tell you, medyo siguro baka mapumangit yung hatol ng Diyos sa buhay po natin. Listen, sabi po ng Hebrews chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. After our life here is judgment. Lagi natin tatandaan yan, lahat tayo, haharap tayo sa hukuman ng Panginoon at lahat po tayo ay magsusulit. Ano sabi po dito? God does not give an empty warning. Ang sabi niya, we must give an account. Tayo lahat ay magsusulit sa Panginoon. Mabuti ka man, masama ka man. Magsusulit ka sa Panginoon. May tinapos ka man o wala ka man tinapos sa mundong ito, magsusulit ka sa Panginoon. Mayaman ka man, mahirap ka, magsusulit ka sa Panginoon. We are giving our account to God. Amen. Ano ba yung ginawa mo sa mundong ito? Ipagsusulit mo sa Panginoon yan. Amen. It is better to do good things to glorify God rather than to keep our life alone with our own. Minsan ganun po yung ginagawa po natin na mamuhay lamang po tayo ng hiwalay sa Diyos. Na mamuhay tayo ng pagiging makasarili sapagkat ang buhay ng isang taong hiwalay sa Panginoon, alam niyo po ba, napakasahol po noon. Walang kwentang buhay ang hiwalay sa Panginoon. Kaya nga ang Diyos keeping His touch to every person, to every human. Lagi niya gusto abutin palagi lahat ng tao sapagkat alam ng Diyos na ito na ang buhay ng isang taong walang Diyos ay walang kwenta at patungo sa kapahamakan. We must give an account to Him. Magbibigay po tayo ng sulit sa ating Panginoon. Lagi natin tatandaan yan. Amen. Kaya nga, we must always prepare our life
Sabi po ng Romans chapter 14, verse 12, kaya bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Lahat tayo. Every one of us. Kahit yung sanggol na daladala mo ngayon, pagdating ng araw, magbibigay sulit dyan sa Panginoon. Amen. Alam niyo, mapapalad nga po tayo dahil meron po tayong paghahanda. At meron tayong pag-asa dahil nabubuhay pa tayo. And we can change our future. Amen. Amen? Amen. For our life today, kung ano yung buhay mo ngayon, pwede mo pang baguhin yung buhay ka pa eh. Amen. And just better listen to the voice of God, to the given warning to you by Lord. Kailangan naman pakinggan mo yan kasi sabi ko nga po sa inyo, mahalaga na hindi matigas ang puso ng isang tao. Dahil kapag ito'y nasanay sa katigasan pagdating sa Panginoon, that they keep on rejecting everything upon the Lord, I tell you, mahihirapan na po tayo tanggapin po talaga yung babala ng Diyos at anong mangyayari sa atin. Manakana na talagang tanggapin po natin yung hatol na hindi maganda sa ating Panginoon. Amen. And what else? God does not give an empty warning. We must all appear. Lahat tayo haharap sa Panginoon. Amen. At ito yung bagay na kailangan paghandaan po natin, yung pagharap natin sa Panginoon. Tanong mo ngayon katabi mo, pinaghahandaan mo na ba yan? Pinaghahandaan mo na ba yun? Huwag mo kakalimutan yun, kapatid sa Panginoon. Napakahalaga na ngayon pa lamang. Mayroong pagpapahalaga sa Panginoon dahil lahat tayo, haharap tayo sa Panginoon. Hindi po pwede. Let's say, sabihin po natin, this is the gate of heaven. Before you enter the gate of heaven, there is the throne of God. At yung throne ng Lord na yun, haharap ka muna doon bago ka makapasok into the gate of heaven. Wala makakapasok into the gate of heaven without facing the white throne, the great white throne of God. Lagi natin tandaan po yun. Kaya nga, bago ka pumasok doon, haharap ka muna at ipagsusulit mo muna sa Panginoon yung mga bagay na ginawa mong pamumuhay dito sa mundo ito. Mabuti man o masama, haharap ka sa Panginoon. At ang Diyos magbibigay ng hatol sa iyo kung makakapasok ka sa kaharian ng Diyos. Amen. Kapatid, nakakatakot yun. Kaya nga, let us be prepared. Ngayon pa lamang, ipreparanan na natin yung buhay po natin. Kaya kung mapapansin po natin, dami tao hindi alam itong mga bagay na ito. They keep on their journey into the Word. Amen. Ang pinapahalagan lang po nila yung journey po nila. Trabaho dito, aral dito, gawa dito, pagpapayaman dito, pagpapakasaya. Kaya ano nangyari? Inabot ng baha itong mga taong ito. Ano nangyari? Napahamak sila at hindi naligtas. Amen. Yun po yung pictures ng kaligtasan ng tao. Kung paano yung nangyari kay Noah, ganun din po yung mangyayari sa atin kung hindi tayo maghahanda. Amen. Kaya nga, better listen to the given warning to you by God. It is very important. Amen. Ano sabi po dito? We must all appear. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap na nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Kapatid sa Panginoon, ito yung pinakamaganda. Buhay ka pa. Amen. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, mabuting buhay ka pa. Mabuting buhay ka Bakit ba sinabi mabuting buhay ka pa? Kasi upon receiving this word or the given warning of you today by God, buhay ka pa at may pag-asa ka na baguhin at ayusin ang buhay mo. Amen. Dahil sa pagharap natin sa Panginoon, halimbawa, inahabot ka na hindi ka nakapagbago, alam niyo po ba, yun ang pinakamasakit po. Amen. Dahil wala na pong pag-asa at hindi na mababago ang hatol ng Diyos pag nandun ka na sa kanyang harapan. Amen. Dahil tayo yung gagawaan ng hatol. Hindi naman si Jesus eh. Akin eh, sasabihin lang sa ni Jesus kung ano yung mga sinulat niya doon. Amen? Amen. Kung tayo po, wala tayo doon sa book of life, nandun tayo sa book of death, gusto ko bang malaman po sa inyo nakasaan doon yung mga masasamang ginawa po natin? Amen. Amen. Pero kapag nandun ka na sa book of life, wala nang salita ang Panginoon doon. Come to me. Come, welcome, my good and good servant, and faithful servant. Wala, yun na lang ang sasabihin sa atin ng Panginoon. Malaya ka makakapasok at makikihati sa aking kagalakan. Yun na lang maririnig mo doon. Pero, kapag nandun ka sa book of death, iisa-isahin pa sa iyo. Oh, nagnakaw ka ng baka. Ha? Kinuha mo yung cellphone ng kaklase mo. Iisa-isahin yun. Ang lakas mong manumpat.
Sabi mo doon sa katabi mo doon sa churchmate mo, sabi mo, ang pangit niya, puro tigyawat. Samantalang ikaw meron din. Di ba? Humatol ka ng humatol sa kapwa mo. Ang sabi mo dito, masamang tao siya, pero mas masama ka pa pala. Babasahan ka ng Lord, yung listahan ng lahat ng mga bagay na ginawa mo dito sa mundong ito. At gusto ko malaman mo, yun yung pinaka-greatest regret we ever had in our life. Amen. Kaya ngayon pa lamang po, makinig ka sa given warning ng Panginoon para maitayos mo na agad. Halimbawa, ngayon pa lang. Halimbawa, ngayon, itong oras na ito, wala kang ginawa, kundi irapan yung mga katabi mo, baguhin mo na yung ugali mo. Itian mo na siya ng itian. Sapagkat mayroong good impact sa hatol mo yung mga magagandang bagay na ginagawa mo. Amen. Halimbawa, let's say, magdabot ka doon sa kapitbahay mo. Huwag ka magdabot doon sa kapitbahay mo. Maging mapagbigay ka na dahil there is always a good impact to our good deeds. Amen. Tandaan po natin yan. Although wala po sa mga mabubuting gawa, yung kaligtasan po natin, it's only by the grace of God. Pero still, tinitignan pa rin ng Diyos yung mga magagandang mabubuti nating ginagawa. Amen. Yung pagiging panakaibigan mo. Hindi yung compromising, ha? Yung panakaibigan mo sa mabuti. Kaya hindi sa samahan. Kasi kung minsan, ano magagawa ako? Friendly ako. Lahat na lang sinamahan mo. Kahit masama na, kahit magnanakaw na, sinamahan mo pa, friendly ako eh. Diba? Malay ko pa na magnanakaw siya. Siyempre, para kaibigan ako, kaya sinamahan ko siya. So, titignan po din natin yan. We must discern it. Amen. Kailangan po na yung kabutihan ang pupuntahan natin. Diba? Amen. Amen. Naintindihan po natin yun? Amen. Kasi there is always a good impact. Yung mga bagay na magagandang ginawa po natin, there is a good impact. Ito, the coming judgment to you by God. Lagi po natin isipin po yun. God does not give an empty warning. Kapag sabi po dito, the great white throne. Harap po tayo doon sa hukuman ng ating Panginoon. Alam niyo po ba pag sinabing great white throne? Pakinggan niyo po ito. The great white throne speak of the final judgment of humanity. It is Jesus' public recognition of decisions already made. It is where Satan, his fallen angels, and unbelievers are judged. Kasamang huhukuman itong sina Satan, itong kanyang mga anghel na demonyo, at yung mga bulaan. It is the last judgment before all who oppose God and cast into the lake of fire. Doon na ang diretso mo noon. Pag inatulak ka ng hindi maganda, diretso ka na doon. Kasama mo na si Satanas, kasama mo yung mga bulaang propeta, kasama mo yung mga anghel na mga nalaglag, at kasama mo yung mga taong tumaliwas, lumaban, at hindi umayon sa ating Panginoong Jesucristo. Lahat yung ibibigay na doon sa lake of fire, sa dagat-dagatang apoy, at wala na po makakapagligtas po doon. Amen. Tingnan niyo po yung sinabi po dito, Pahayag chapter 20, verse 11 to 15. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang malaking tronong puti, at ang nakaupo doon, naglaho ang lupa, langit, sa kanyang harapan. At hindi na nakita pa muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay, hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroroon. Iniluwa din ng kamatayan ang at daigdig ng mga patay, ang mga patay na nasa kanila. Hinatulan ng lahat ng lahat ayon sa kanilang mga ginagawa. Kaya nga alam niyo po, sa mga sandalipong ito, wala pang laman yung lake of fire. Yung taga-tagatang apoy, wala pang laman yan. Ngayon, tatanungin natin, asan ngayon yung mga namatay? Wala silang rest in peace. Basta nandun lamang po sila sa lugar ng mga patay, o doon sa tinatawag na dagat ng mga patay, o doon sa kamatayan. Yun yung place na pinaglalagyan sa atin. There is no purgatory. Ulitin po natin, walang purgatorio. Ito yung lugar na pinagdadalanan sa atin ng ating Panginoon kapag namatay ka. Simple patay ka. Wala ka mo ng kamalayan. Ganun lamang po yun. And then, pagdating po nitong judgment ng Lord, bubuhayin lahat yun. Isusuka tayo ng dagat ng kamatayan, isusuka tayo ng daigdig ng mga patay, isusuka po tayo ng mga pinaglagakan sa atin para tayo ay hatulan. Kaya nga, lagi nyo tandaan, lahat ng hindi nakapagsisi at hindi nagbago ayon sa pamamaraan ng ating Panginoong Jesucristo, walang rest in peace.
Amen. Bakit? Sapagkat tatanggap sila ng hatol na kamatayan sa dagat-dagatang apoy, which is the second death. Yung mga tao na yun na laging tumutuligsa at lumalaban sa ating Panginoon. Amen. Kaya ngayon malaman po, dapat na ayusin na po natin yung kalagayan natin. We must be prepared for the meeting to our God. Amen. Kaya lagi po natin tatandaan, napakahalaga po ng bagay na yun. Our most important, sabi po dito, appointment. Ito yung pinakamahalagang appointment na haharapin natin. Amen. Hindi yung pagkita po natin, kundi ito mismo. Kaya sabi ko nga po sa inyo, mas mahalaga ang pag-church mo kaysa sa pagninegosyo mo. Mas mahalaga ang mga bagay na ginagawa mo sa Panginoon kaysa sa pagkita mo ng salapi. Sapagkat ang iyong appointment with God, yan yung magsasabi sa iyo para ikaw ay magprepara sa darating na pagharap natin sa Panginoon. Amen. Kapatid, mahalaga po yung mga bagay na yun. Kaya nga sabi po ng Hebreo huwag din yung kakalitan ng mga pagtitipon. Yung fellowshipping with the saints, napakahalaga po nun. Yung Bible study po natin, napakahalaga niyan. Yung iyong prayer meeting, napakahalaga niyan. Kaya lagi natin pahalagahan itong mga bagay na ito at lagi tayo maglaan ng kagalakan sa ating Panginoon sapagkat yung kagalakan na yun ay mayroong great impact yun pagharap natin sa Panginoon. Amen. Because this is our most important appointment. A coming meeting, we cannot escape. Hindi natin matatakasan to. Hindi yung katulad ng ginawa po ni Jonas, na inutusan siya magpunta sa Ninive, pero lubis siya, nagpunta siya ng Tarsis. Dito sa pagkakataon ito, whether you like it or not, doon ang patungo mo. Hindi mo maikakapit yung iyong paa. Sapagkat control na tayo po ng destination po natin. Amen. Kaya wala po tayo magagawa doon, kundi ngayon pa lamang ayusin mo na yung iyong kalagayan, ayusin mo na yung relasyon mo sa Panginoon, ayusin mo na yung iyong kaluluwa para na sa ganon. Dire-diretso po tayo pagdating ng araw, hukuman ng mga tao, pagdating ng araw, papanig na lang tayo, papasok sa kaharian ng ating Panginoon. Amen. We all need to prepare until we are here alive in this life. Habang buhay ka pa. Sabi mo sa katabi mo, habang buhay ka pa. Habang buhay pa. Sabi mo sa kanya, wag mo nang hintayin mamatay ka. Huwag mo nang hintayin na Kahit anong mangyari, kahit sabihin mo na masakit na yung patakang mo, hirap na lang magpunta sa church, sige pa rin, ipilit mo pa rin dahil ang pinakamasaklap po dito, yung tayo po ihaharap sa hukuman ng Panginoon na ang iyong hatol, kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Di ba? Nahihima mo kamakit dyan sa hagdanan. Pilitin mo dahil may magandang kalalagyan yung pagpanik mo dyan kahit hirap na hirap ka. Amen. Huwag mong kakalimutan yung bagay na yun. Kahit nasabihin mo masama ang pakiramdam mo, Pastor, may naramdaman ako masama ang pakiramdam ko. Pilitin mo dahil ang nakataya dito, yung impact ng hatol sa iyo ng Diyos. Amen. Kaya nga alam niyo po, ang dami po mga tao ngayon, ang dami ng reason. Pagdating sa Panginoon, ang dami nilang dahilan. Pero gusto ko po malaman mo, wala pong dapat na dahilan ng tao pagdating sa mga bagay sa paggawa niya sa Panginoon. Because the warning of God is coming. Amen. Dahil din na dumating na Ang daming babala, ang dami na naman mga papasok na babala ang Panginoon. But still, ang tao hindi natitigatig. Amen. Kapatid, mahalaga ng conviction. Because our conviction is the Holy Spirit made. Ang gumagawa po nun yung Holy Spirit. Bakit tayo kinukonvict? Para na sa ganun, magkaroon po tayo ng awareness na hindi tayo mapahagak pagdating ng araw. Amen. Kaya nga, alam niyo, kung halimbawa, tinatamad-tamad ka mag-church, gusto ko po malaman mo, sipagan mo na dahil may kinalaman yan. Kasi bibilangan ka rin ng Panginoon, 23, ilang simpa lang ito. Sabihin sa iyo, sa isang taon ng 2023, 15 beses lang. Ang konti. Nakailang basa. Naku, 3 basa lang. Year 2023, nakatatlong basa lang ng Bible. Tigil-tigil isang chapter lang. At yung isa, 2 verse lang ang binasa. Kapatid sa Panginoon, walang halong biro to. Kasi tinitignan ng Panginoon kung talagang nakapasok na yung puso natin kay Kristo. Amen. Kakala niyo po ba kung tayo maliligtas sa pagiging mabait lang natin? Hindi.
The righteous living of a person is the way that given to them by God. Amen. Spiritual things that given to us by God. Amen. Yun yung mabubuti. Amen. Yun yung matuwid na pamumuhay. Amen. Yung ginagawa natin yung mga bagay ngayon. Sinasabi sa'yo, mag-Bible study ka, huwag kang a-absent sa Bible study. Amen. Makipag-prayer meeting ka, huwag kang a-absent sa prayer meeting. Huwag kang papayag na konting panahon lamang na nabibigay mo sa Panginoon dahil ipagsusubit mo yan sa harapan ng Panginoon pagdating ng araw. Amen. Babalansin Lord yan, titimpangin ng Lord yan yung masama at mabuti na ginawa mo. Pagka medyo, halimbawa, ito yung mabuti, ito yung masama. Babalansin ng Lord yan sa harapan niya. Pagka bigla itong bumagsak ng ganito, o mga yung mabubuti gawa mo, tapos ka. Kaya katatagan mo yung mga bagay na ginagawa mo into righteous things in God. You make our life upright. Intindihan natin? Amen. Kailangan yung ating buhay ay mamuhay sa katuwiran ng ating Panginoon. Amen. Eh, Pastor, wala naman siguro masama, Pastor ko eh. Nagtatrabaho ko eh. Nag-aaral ako eh. Pero gusto ko po na malaman po ninyo, that is not the reason. Kahit nagtatrabaho ka, kahit nag-aaral ka, hindi po yan dahilan. Amen. Pagdating sa Panginoon, sa harapan ng Panginoon, there is no reason, there is no exception. Pagkaroon po sa kahukuman ng Panginoon, eh bakit hindi ka nagsisi sa kasalanan mo? Eh bakit hindi ka man nangmamati ng Bible study? Eh bakit hindi ka man na nakakapag-church pag linggo? Eh bakit pagka Wednesday, wala ka rin? Kapatid sa Panginoon, gusto ko malaman po ninyo, wala po tayong dahilan. Pansinin mo ang nanay, ang tatay, sa kanyang mga anak. Pag nagdadahilan yung kanyang anak, dami mong dahilan, dami mong sinasabi, dami mong mga reason and alibis. Eh, hindi naman yun ang ginagawa mo talaga. Di ba gano'n ang mga magulang? Ganun din ang Diyos pagdating natin sa kanyang banal na harapan. Hindi niya tatanggapin yung reason mo. Sige, ikaw, magulang ka ngayon. Basta ka na lang ba tatanggap ng dahilan sa iyong mga anak? Nay, kaya ako na-late ng uwi kasi nay, ang dami namin ginawa sa eskwela. Nagbasa kami ng maraming libro. Tapos, isa-isa yung pinag-memorize sa amin. Maniniwala ka ba agad? Sino nanay dito naniniwala agad sa ganon? Ay, sabi, anak, okay, maniniwala ako sa iyo. Tapos, pagod na pagod ka siguro, anak. Sige, sa uulitin, pagpasa ka ulit sa eskwela niyo, ha? Ganun ba, nanay? Hindi. Oo, hindi mga nakaka-relate, ha? Konsididor yata tayo sa mga anak eh. Alam ko, walang magulang na konsididor sa mga anak. Amen? Amen. Yung malate lang yung anak mo, halimbawa, o anak, alam ko kung anong oras ang labas mo sa eskwelahan. 4 o'clock, labasan nyo na. O, hindi malayo yung national. Siguro mga 30 minutes, kung maglalakad ka, nasa bahay ka na. Bakit inabot ka ng 1 oras? Siguro meron sumunto sa iyo, no? Siguro tumaan ka pa sa ganito, no? Siguro tumapay ka pa ng plaza. Oh, tama, mali. Tama. Sino mo? Sigaw ng amen. Amen. Yun. Yan, nakaliwanagan po tayo doon. Yun ang katotohanan. Kasi alam natin na delikado ang kanilang kalagayan kapag nandun sa ganong kalagayan. Ganon din po ang Panginoon. Pag nagdadahilan tayo sa Panginoon, alam ng Lord na nagdedelikado ang kalagayan po ng isang tao. Lord, hindi ako talaga makakapag-church ngayon, Lord. Alam niyo ba, hindi tatanggapin ng Lord kung ano yung mga dahilan po natin sapagkat isa lamang po ang pinupuntuhan ng Diyos sa mga tao. Alin? Yung hindi mo wala yung kaligtasan. Amen. Amen. Wala siyang pakialam kahit kumita ka ng malaki dyan. Wala siyang pakialam kahit na maging matalino ka. Wala siyang pakialam kahit na sabi mo, gumanda ka pa nung araw na yon. Pero ang isang bagay lamang na pinagtutuunan ng pansin at mahalaga sa ating Panginoon, yung kaluluwa mo maligtas. Amen. 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 Kasi, number 2, we must be prepared to meet God. Kailangan na ihanda natin yung sarili natin para sa pagharap natin sa Panginoon. Mga kapatid sa Panginoon, kung ikaw pinaghahandaan mo yung future mo dito sa mundong ito, mas higit na paghandaan mo yung future mo pagharap mo sa Panginoon. Amen. Alam niyo, yung future natin nga dito sa mundong ito, kahit hindi mo gano'n seryosohin, magkakaroon ka naman ng future eh. Amen. Hindi na ba, Sen? Ang dami ko mga kaklase po nung araw, laging nasa robot. Alam niyo po ang ibig sabihin pag nasa robot?
Kasi usok po nung araw, nung panahon po namin, nag-aaral ako eh. Usok-usok yung robor. Yung robor, batuhan ng mga estudyante. Pakisigaw. Ha? Masakit ba pakinggan? Sige, sabihin nyo. Tatakot kayo. Bakit? Isa kayo sa robor. Ha? Yung robor ay batuhan ng mga estudyante. Pakilakas. O ayaw na ayaw nyo marinig yung salitang bobo, eh ano ang gagawa natin? Eh meron naman po talagang ganun eh. Meron mga tamad mag-aaral, meron laging absent, meron ayaw talaga mag-aaral. Kaya ano mangyayari sa kanila? Magiging matalino? Eh masipag sila eh. Now, kung papansin po natin, ang dami kong mga kaklase na laging nasa robor. Big enrollment. Makikita ko pag inayos na ng teacher. Kami sa harap. Doon. Ako patik na ako mapunta doon eh. Nasa ward 3 na ako eh. Konting hambang na lang. Magpatay. Buti na lang, hindi na ako ma-absent. Naintindihan niyo? O ngayon, ganito po yan. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, hindi porkit nasa robor ka, ha? At nasabing bobo ka. Sinabi ko na sa inyo, ha? Eh wala ka ng pag-asa sa buhay. Ang daming mga kaklase nun, masasabi kong bobo, pero ngayon, ang ganda ng katayuan sa buhay. Oh, ano ang pinagkaiba nun? Now, ganito po yan, ang ibig ko po sabihin po, hindi ko naman pinapapray sa inyo sa church yung bagay na yun. Ang ibig ko po sabihin po dito, na kahit nasa buhay na ito, hindi ka gaano mag-focus, kaya kang bigyan ng Diyos na magandang buhay. Amen! Pero, ang pinakamasakit dito, pag sa Lord hindi ka nag-focus, wala ka mararang talaga. Amen! Mahihirapan ka talaga na i-achieve yung salvation na yun. It is not like the world. Sa mundo, makikita mo yung mga tambay, makikita mo sila pa yung maganda ang postura. Sila pa yung mga naka-branded na sapatos. Samantalang ikaw, di pa 500 lamang yung rubber shoes mo, sila naka-Jordan pa. Amen? Amen! Hiya naman ako sa kanila. Di ba? Hindi nyo napapansin yun. Tingnan mo yung katabi ko. Walang trabaho yan, pero ang ganda ng suot. Oh. Tanungin mo yan. Sige, para malaman po natin. May pera ka? Tanungin mo. Sige. Oh. Anong sasagot niya? Wala. Pero ang ganda ng tapet. Pero ang ganda ng kutis. Oh, di ba? Pero tingnan mo dyan yung mga... Tingnan mo dyan yung mga simple lang. Tingnan mo. Yan yung mga may pera. Oh. Anong ibig sabihin nun? Dito sa mundo, hindi mo na kailangan na mag-effort, mabubuhay at mabubuhay ka. Ang mahalaga po dyan, meron kang Diyos na pinagkakatiwalaan sa buhay mo. Sabi ng Lord eh, bubuhayin niya tayo, aalagaan, iingatan, ipagsasagalan, sapagkat karapatan niya na gawin iyon sa atin, di naman ang ilikha. Tapos wala kayong pananampalataya. Sinasabi ng ano, kailangan ko talaga magsiga. Kailangan ko 3 trabaho. 3 trabaho, namamatay ka na. Wala ka ng panahon sa Lord. Kaya ano nangyari? Pinahirapan mo na yung buhay mo dito sa mundo. Pagdating mo pa sa judgment seat ng Panginoon, anong hatol sa'yo? Ano kayo napala mo? Hirap pa rin at dusa. Dito, ilang oras na lang yung tinutulog mo dahil trabaho ka ng trabaho. Pero doon sa impyerno, pag napunta ka pa, wala nang tulugan. Alam niyo si Herman Toreno? Nandun na kayo. Kasi ayaw matulog eh. Mga kapatid sa Panginoon, gusto ko po na malaman po ninyo ito. Ang Diyos ang dapat ang pinapahalagan sa buhay. Amen! Hindi masama na magtrabaho ka. Pero ang masama, yung makalimod ka sa Panginoon. Because we must be prepared to meet our God. Amen! Kaya kung minsan, nakita niyo po dito, sino po dito yung nagtrabaho na? Nagtrabaho na artist. Can I see your hand? Dami, nagtrabaho na dito. Sino dito yung naka more than 2 na trabaho? Yeah, more than 2. Bakit yung unang trabaho nyo, iniwanan nyo? Natanggal ba kayo doon o kayo mismo ang nagtanggal sa sarili ninyo? Ha? Ha? Natanggal? Si Sante? Ano?
Ang pakipakinggan, pag si Santi, si Santi yan eh. Bakit kaya? Sipag siguro sa trabaho. Alam mo na may problema sa trabaho yun. Bakit? Ano nangyari? Nagkaroon ka na naman ng trabaho. O sino pa dito yung may pangatlo pa trabaho? Bakit hindi ka makontento sa isang trabaho? Maliit ang sweldo eh. Ba't hindi maliit ang sweldo? Ang sipag mo. Alam niyo ganito yan eh. Wala sa laki ng sweldo yung ating contentment. Yung ating satisfaction. Kahit maliit ang sweldo mo, basta preparado ka pagdating sa Panginoon, gusto kong malaman mo, daig mo ba milyonaryo? Hindi natin ma-enjoy. Kahit malaki. Yung mga teacher dito, asa yung mga teacher dito? Ang lalaki ng sweldo nito eh. Amen. Amen? O magkano sweldo ng teacher? Ayaw mo ba no? Magkano? Ha? 40. Pakiligaw. Asan ba yung mga teacher? Pakitaas yung kamay ng mga teacher. Wala na teacher din dito. Nakita nyo? Kaya nga, kasi, mismo sila dinay nila yung kanilang profesyon eh. Bakit? Kasi ayaw nilang ipagmalaki at ipagpasalamat. Sorry. Kasi kung ikaw, kontento ka na sa buhay mo, sasabihin mo, I am a teacher and my salary is 40K. O, wala kang pakialam. Bakit? Praise God. Kasi bigyan ako ng Diyos ng trabaho. Alam niyo kung bakit hindi pa kontento? Kasi, pagsagot, anong kulang? Kulang sa sweldo? Anong problema? Di makontento. Because our contentment in life is in Christ. Amen. Kaya nga hindi nyo napapansin. Bakit? 40K yung sweldo mo. Pero hindi mo pa ma-budget sa mga bagay sa pamilya mo. Pero kung tutuusin, kung kontento ka na sa buhay mo, yung 40K na yun, sobra-sobra na. Amen. 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 Lalo na yung mga teacher dito, for sure, may sariling bahayan. Asan na yung mga teacher? Ayaw mo naman si taas na kamay. May sariling bahay. Meron. Sister Clarice, nagtatago. May sariling bahay? Meron. Sister Nessie. No? Sister Nessie, nagpakalayo-layo eh. May sariling bahay. Amen. Di ba? Pinagpala pa yan. Di ba? Pero bakit umaangal tayo? May utang eh. Daming pagbayarin eh. Ang daming ganito eh. Sino din yung may simpleng trabaho na? Magkano kita? Magkano kita? Ayaw kami ng mga... Hindi kayo mapapalain ng Lord dyan. Ayaw nyo aminin eh. Depende. Bakit may depende pa? Depende sa sipag mo. Pag pumasok mo na pumasok, malaki yung sweldo. Pero pag hindi, walang sweldo. Ito yung pinaka-minimum lang. Sariling business. 500? Isang buwan na yun? Grabe naman eh. Sila naman buwan yun eh. Hindi ba? Monthly ba yun yung 40? Monthly? Teacher ka rin, sister. Monthly yun, sister. Monthly, Monthly, tingnan ko, may gabi po, pero... Hindi 40. Tumatawag ka ba? Ayaw mo maging 40, Sige ka, ayaw mo maging 40. Ikaw, sister Nessie, tatawad pa? Tatawad? Hindi na tumawag. Ibig sabihin mo, gusto maging 40 yun. Hindi, tingnan niya, Tingnan niya lang. Magkano yung monthly nun? Hindi ba yung mga nagpapasweldo? Hindi, minimum na yung mga simpleng empleyado. Magkano yung monthly nun? 7K monthly? Dito, no? Dito sa... Ayun, hindi na ako magtatrabaho. Maganon na. Maglilingkod na lang ako ng todo sa Panginoon, no? Hindi. Ito palang halo yung sumunod to. Bakit? Although okay lang yun, masiyahan ka na dun sa sweldo na yun. Masiyahan kayo. Hindi natin, kumbaga, parang pinapaliwala yung sweldo na yun. Pero ito yung puntok mo dito. 7K man yung sweldo mo, 40 man yung sweldo nila, anong pinagkaiba yung dalawa?
Meron ba siyang kaligayahan na hindi mo kaligayahan? Ha? Kumakain ba siya ng ganito na hindi mo makain? Oh, yung parehas na. So, ibig sabihin, ang kulang lang is our contentment. Yung magkaroon tayo ng satisfaction. At yung satisfaction na yun, hindi namin makukuha yung without God. Kahit na million pa ang sweldo mo, I tell you, without the satisfying God in your life, wala pa rin kwenta ang buhay. Yun ang tatandaan po natin doon. Sapagkat alam niyo po ba, ang pinakamahalaga talaga sa buhay ng tao, we must prepare to meet our God. Amen. Prepare our life to God. Kasi ang mahalaga po dito, yung haba eh. Alam niyo po ba yung haba? Di ba meron po tayong tinatawag na longevity? Ano yun? Longevity. Yeah? Yung haba ng buhay natin. Alam niyo po ba, ang ikli ng buhay dito, kahit na maliit lamang ang sinesweldo mo o malaki man ang sinesweldo mo, maliit lang ang buhay, maikli lamang ang buhay dito, kumpara sa buhay na walang hanggan na kailangan maging masaya ka. Amen. 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 Eh, maikli na nga ang buhay dito, maliit na nga ang sweldo dito, marami na ang problema dito, tapos ang tungo mo pa, impyerno. Oo, naman. That's why we need to prepare our life to meet God. Amen. Yun ang pinakamahalaga po nun. Kung nakikita niyo po, yung pinakakahulugan nitong bagay na sinasabi ko po sa inyo, makikita niyo na simple lamang pala ang buhay na kailangan ko dito sa mundo ito. Hindi naman pala kailangan ng malaking sweldo para ako ay maging masaya na dito sa buhay nito. Ang kailangan lang si Jesus Christ. Amen. Yun lamang po yung kailangan ko. Basta alam mo na mayroong ang Diyos sa buhay mo na pinaglilingkuran at sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, alam mo, all your life must perfect. Amen. Lahat ng bagay sa buhay mo, magiging maayos lahat yan. Amen. 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 Kaya lang, hindi tayo makapaniwala, no? Kasi parang nasanay na kasi tayo na kailangan, mayroon ako, kailangan, malaki ang sweldo ko, kailangan, maging mayaman ako. Yan kasi tayo nasanay eh. Pero, one thing I assure you, walang pinagkaiba ang mahirap at mayaman. Amen. Masigit pa na mahirap na may Diyos at mayaman walang Diyos. Amen? Amen. Kaya nga sabi po ng mayaman eh, kaya yung kay Lazaro, sabi niya, kung alam ko lang eh, dapat noon pa, sinabihan ko na rin yung mga kapatid ko, hindi sana ako napunta dito. Mga kapatid sa Panginoon, hindi ang kayamanan ang sukatan ng buhay ng tao. Ang sukatan nito, yung puso niya para sa Panginoon. Amen. Ang sabi po dito, we must be prepared to meet God. Bakit? God does not command the unnecessary. Hindi niya iuutos sa atin o hindi niya sasabihin sa iyo kung hindi kailangan. Sabi ng Lord, you must prepare your life for the coming meeting to me. Ibig sabihin po ng Panginoon dito, i-prepare mo, iayos mo na, pagandahin mo na yung buhay mo dito sa mundo ito bago ka humarap sa akin. Bakit? It is necessary. Yung mga bagay na ginagawa natin sa mundo ito, it is unnecessary. Amen. Gusto ko po na malaman po ninyo, hindi naman kailangan eh. Yung meron nga dito mahihirap pero masaya. Meron mga payak ang buhay pero maligaya. Mga kapatid sa Panginoon, this is unnecessary. Pero ang Diyos na ito, ang kinocommand sa atin ng Lord na ito, yung kailangan talaga Amen. na gawin ng isang tao, yung ipaghanda niya, yung kanyang pakikipagharap sa ating Panginoon, sapagkat doon niya marireceive yung talagang magandang gantimpala kung yun ang kanyang makukuha. Amen. Kapatid sa Panginoon, pag-isipan niyo po mabuti dito sapagkat ang Diyos ay nag-uutos ng hindi po pwedeng walang kabuluhan sa buhay ng tao. Tingnan niyo po ito ha, some mistakenly feel they're ready. Minsan iniisip natin, oh, I'm ready, I am prepared. Pero alam niyo kung bakit, anong basihan po nila? Actually, this is mistaken. Ito po yung malaking pagkakamali sa buhay ng tao. Marami po sa atin, sabi ko nga po sa inyo, akala natin, we are already saved. Pero, mali pala eh. There is a biggest sadder regret pagdating ng araw, pagharap natin sa Panginoon. Kaya make sure na makita po natin ngayon pa lamang nabubuhay tayo dito sa lupa na to. Dahil wala nang replay, wala nang rewind, wala nang replay. Yung buhay po natin dahil kailangan ngayon pa lamang ayusin na po natin. Amen. Kaya tingnan niyo po itong mga pagkakamali na ito. They thought that they are born again, born into a Christian family. Iniisip nila,
Uy, ako, laki ako sa pamilya ng mga born again. Laki ako sa mga Christian family. Kaya, sigurado may kaligtasan na. Kaya ang kaisipan po nila. At ito pa yung sinasabi niya, born in a civilized nation. Naku, yung mga nasa bundok, paano maliligtas yan? Inabot na rin po ng Panginoon yan. Kahit na nandito ka sa lugar na civilized nation, gusto ko panaman mo kung hindi tama ang paghahanda mo, you still unsaved. Hindi yan? Amen. Ano ba? They thought that they are baptized and a member of the church. Kaya akala na po nila, ligtas na sila. Okay na yung kanilang pagharap sa Panginoon. They are already prepared. O nakakapag-church na ako, nakakabasa na ako, nakakahawak na ako ng Bible. Nakakapag-pray na ako. Minsan kami, dinala pa ako sa church. We thought that we are being saved. We thought that we are being prepared already. Pero, kulang eh. Hindi pa rin yun ang pasiyan eh. Ano ba? Live an upright life. Wala akong ginagawang masama. Wala akong inaagabyan ng tao. Malinis sa pamumuhay ko. Hindi ako nandaraya. Hindi ako naloloko. But still, hindi pa rin ito yung pasihan. Mali pa rin pasihan ito ng pagiging handa mo pagdating sa ating Panginoon. Amen. And what is the reason? None of this prepare us for the meeting. Wala doon sa mga bagay na yun para masabi mo, preparado ka na sa pagharap mo sa Panginoon. Paano mo kaya iyon, Pastor? Paano ako makakapag-prepare? Listen to this. Sabi ng Isaiah chapter 64 verse 6, lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin maruming basahan, ang katulad na lantahan tayo lahat, gaya ng mga dahon na tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Kaya nga wala sa atin na mga ginagawa dito sa mundo ito ang makapagbibigay sa atin ng kaligtasan. Amen. 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 Kahit magpakabuti ka, kahit na anong gawin mo dito sa mundo ito, still, you're not yet ready. Amen. Amen? Amen. So, paano mo magiging ready? Now, tignan po muna natin, magkaroon tayo ng basihan biblically dito sa mga tao na ito, na mga unprepared. Ito pakinggan niyo po mabuti dito. Bible examples of unprepared people. Sino-sino po ito? Obviously, Adam and Eve, hiding after their sin. Pansinin niyo, para maging ready po tayo. Ganito po yan. Si Adan at si Eva, nung magkasala sila, anong ginawa nila? Nagtago sila sa likod ng kakahuyan. Amen. Hindi niyo po ba nakikita sa buhay po natin yan? Na tayo po ay makasalanan. Tayo po ay nakakagawa ng kasalanan. But yet still, hindi pa rin tayo humaharap sa Panginoon. Ayaw mo pa rin mag-church. Ayaw mo pa rin makinig ng salita ng Diyos. Ayaw mo pa rin makipag-fellowship. Ayaw mo pa rin ng prayer meeting. Ayaw mo pa rin ng gawain ng Panginoon. Tinataguan mo pa rin ito. Ito po yung kakahuyan na tinataguan ni Eva at Adan nung nagkasala sila. Amen. 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 Ano yung mga kakahuyan na yun? Yung iyong kaabalahan, yung iyong mga dahilan, yung iyong mga ginagawa sa buhay na ito, kung bakit hindi ka makapunta sa mga bagay na ginagawa at ino-offer sa atin ng Panginoon, yun yung kakahuyan na tinataguan ni Eva at Adan nung sila'y magkasala. Hindi niyo po pansin, ang daming mga tao na ayaw po mag-church. Ang daming mga tao na ayaw silang magpadisiplina sa Panginoon. It is because of their sin and they are unprepared. Amen. And who else? Ano pang sabi po dito? Genesis chapter 3 verse 8. Nagdapit hapon na narinig nila naglalakad sa halamanan ng Panginoong Yahweh, kaya nagtago sila sa mga puno. O hindi po ba? Madalas po na ang Diyos lumalakad sa harapan natin. Kailan yan, Pastor? Nung may gawain, naglakad sa harapan mo ang Panginoon. Nung ini-invite ka ng Bible study, naglakad sa harapan mo ang Panginoon. Nung ini-invite ka ng midweek service, naglakad sa harapan mo ang Panginoon. Ano ba? Kailan ba yun? Nung may nagsishare sa'yo ng pastor, naglakad sa harapan mo ang Diyos na ito. Kapatid sa Panginoon, I want you to know that the warning of God is already coming into you. Amen. Bakit? Because we are all still unprepared. Amen? Amen. Nung na-rebuke yung espiritu mo sa church mo, naglakad ang Diyos sa iyong harapan. At anong ginawa natin? Nagtago tayo sa kakahuyan. Madalas tinataguan natin ang Panginoon sa buhay po natin. Do not hide from God. Sapagkat kapag ang Diyos naglalakad na sa harapan mo, sabayan mo ng Lord. Sabi mo sa Kanya, I am a sinner
need for a Savior. Amen. Isigaw mo palagi yun. May dumating the words of God sa iyong tahanan. I am a sinner and I need for my Savior. Amen. May nag-invite sa iyo dito sa church na ito. I am a sinner and I need a Savior. Ganun lamang po yung kailangan natin. I-confess yung kasalanan natin sa harapan ng Panginoon and do not hide it from God. Mas marami kang nagagawang kasalanan, mas kailangan marami kang appearance sa church mo. Mas marami kang nagagawa na laban sa Panginoon. Mas marami ka dapat na appearance sa mga bagay na gawain ng Panginoon. Because this is how we expose our life to Jesus. Amen. Exposing our life to Jesus means confessing all our sin. Amen. Amen. Kaya Amen. nga yung mga tao na hindi po talaga nagpapaulak sa panyaya ng Panginoon, they cannot confess their sin. Tandaan po natin yun. Kung gusto mo talagang aminin ang pagkakasala mo sa ating Panginoon, be active and always appear into what God's giving spiritual things to your life. Amen. Yun po yung kailangan. Kapag may narinig kang pagtitipon sa church mo, puntahan mo agad. Sapagat this is how we sanctify our life by God. Dito tayo lilinisin ng Panginoon. Kaya alam mo, minsan nga, sabi ko nga po sa inyo, minsan nagpaunlak na tayo sa church natin, but still, nagtatago ka pa rin. At sana po yung kakahuyan na yun. Minsan, nag-aalala ka pa rin sa labas. Minsan, wala ka pa rin gana. Minsan, inaantok ka pa. Minsan, nagtatago ka pa. Minsan, kumukontra ka pa sa aral at disiplina ng Diyos. I tell you, that was hiding your life into Him. You hide your sin for the Lord. Alam niyo po ba kapag nakikinig tayo ng words of God, ine-expose sa atin lahat ng kasalanan natin. At ano dapat natin gawin doon? Aminin sa harapan ng Panginoon. Because ang kautusan ay ginawa para mahayag ang mga kasalanan. Amen. That's why we study the words of God for us to be exposed to Jesus. Amen. At yun yung kailangan natin. Yung tayo po mismo, pagdating sa aral ng Diyos, ina-express natin sa Lord, yes, Lord, I am a sinner and I need for my Savior. Amen. Ganun lamang po yun. Di natin kailangan magtago. We must prepare for our coming meeting to God. Amen. Kapatid sa Panginoon, sino pa po ba? Ito pa. Ito pa isa. Bible examples of unprepared people. Ito pong si Belshazzar when God wrote on the wall. Ito pong anak po ni Nebuchadnezzar. Nang siya na po yung hari, ito po si Haring Belshazzar. Noong time na sila po ay nagiinuman, yan, nagtatagayan po sila doon sa bulwagang palasyo. Alam niyo po ba ang nangyari po dito? Dahil sa pagdaraya nila at pangkumutya o pang-aalipusta nila dito sa ating Panginoon, sila po ay hinatulan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsulat sa wall, sa dingding. Ano po bang ginawa nito mga taong ito? Sa pag-aakala niya na makapangyarihan siya at wala nang makakapagpabagsak din sa kanya, gaya ng kanyang tatay, ano po nangyari po dito? Yung pong mga kopa, yung pong mga basong inuman na sinapsap ng kanyang tatay doon sa templo sa Jerusalem ni Yahweh, alam niyo po bang ginawa nila? Yun ang ginamit nila para sila po ay magkasigahan, mag-inuman. Kaya ano po nangyari po sa kanya? Nagalit po si Yahweh. Nagsulat doon sa dingding. Kaya anong sabi sa kanya? Tinimbang ka, subalit kulang. Ano ibig sabihin? Ginawa kang hari, pero hindi mo nagampanan ang pagiging hari mo. Amen. 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 Walang pagkakaiba po sa atin yan. That's why we are unprepared. Anong ibig sabihin ng Lord yan? Pinagpala kita, pero kulang ang ginagawa mo sa akin. Pinaayos ko ang pamilya mo, pero kulang ang ginagawa mo sa akin. Pinatawad ko lahat ng kasalanan mo, pero kulang pa rin ang pagtugon mo sa akin. Makita niyo po yun. Tinimbang tayo, subalit kulang. Kaya kung mapapansin natin mga kapatid sa Panginoon, kaya ang Diyos nagbibigay ng babala po sa atin dahil sobra na po, labis na yung ating ginagawa. Pansinin mo, pinagpapala ka ng buhay,
Pinagaling ka sa karamdaman, inayos ng Lord yung kaguluhan mo, isinagpa ka sa mga problema, but yet still, hindi ka magpagbalik ng iyong paglilingkod at pagsamba sa Panginoon. Minsan, nililimitahan pa natin sa buhay po natin ng Panginoon. Kaya nasabi sa Kanya, tinimbang ka, ngunit kulang. Amen. 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 Kaya nga huwag nating akalain na, pinagpapala ako ng Diyos, binabless ako ng Diyos. Siguro maayos na ang kalagayan mo sa harapin niya, mali ka po doon. Kaya lahat tayo pinagpapala ng Lord. Ang pagpapala ng Diyos bumubuhos sa masama at sa mabuti. Ang araw ay sumisikat sa masama at sa mabuti. Kaya nga, tandaan po natin, habang pinagpapala ka ng Diyos, mas lalo kang gumawa para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Huwag kang tatamarin. Kung hindi ka man pinagpapala, the same thing na magagawa mo. Gumawa ka ka para sa kaluwalhatian ng Panginoon at magpapalain ka ng Diyos. Amen. Amen. Doon ang binisi. Huwag po tayo tamad. Pagdating sa Panginoon, dapat nga doon natin ibinubuhos lahat ng sipag natin at hindi sa mga bagay na makasanlibutan sapagkat wala tayong aanihin sa Espiritu kung tayo po ay masipag lamang sa sanlibutan. Because what is soul is what it is. Nagtanim ka dito sa mundong ito, dito ka lang aani. Nagpagal ka dito sa mundong ito, dito ka lang aani. Dapat ang pagkatanim po natin, ano sabi po ng Lord? Lay up your treasure in heaven. Pag-impok ka ng kayamanan sa langit. Bakit? Anong gusto ng Lord? Dahil gusto ng Lord na maligtas ka. Gusto ng Lord na umani ka ng buhay na walang hanggan. At sino ba? Itong gugulat po kayo dito. Parang ganito po ang kalagayan po natin. Bible example of unprepared people, ito pong si Saul on the road of Damascus. Ang pagkakakala po nito si Saul, siya ay pariseyo at marunong sa batas ng ating Panginoon. Kaya anong ginagawa niya? Tinutugis niya at hinuhuli niya yung mga Kristiyanong tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Isang araw, doon sa road of Damascus, nakasalubong niya yung presensya ni Yahweh, ni Jesus. At biglang sumikat yung liwanag, nagising siya. Natamaan siya ng liwanag na Shekinah glory. Kaya nabaliktad, tayo, natamaan tayo ng Shekinah glory ng Panginoon, nakatulog tayo Pero nung si Saul, tinamaan ng Shekinah glory, ano nangyari sa kanya? Nabulag siya. Nagdilim yung paningin niya, nagkaroon siya ng kaliskis sa kalupa. Pero, after 3 days, nagulat niya yung kanyang mata, natapuhan siya, na kulang pala ang kanyang ginagawa, at walang-wala pa. Amen. Ito yung kulang sa atin Sometimes we go on that Damascus road, pero si Paul, ito si Saul, 3 days lang natanggal ang kalungan. Samantalang maraming mga Kristiyano, 10 years in the making, hindi pa natatanggal ang kalungan. Yung kaliskis sa kanyang mata. If you read it on Acts chapter 9, makikita niyo po yun. 3 days na wala yung pagkabulag ni Pablo. Naging Pablo po siya. Samantala, many Christians today still hindi pa rin nila maunawaan that they are lack before the Lord. Kulang. Amen? Amen. Kasi ang pagkakakala natin, porket nag-church na po tayo, akala natin it is already enough. And I am prepared. And I am ready. I know Jesus already is my Savior. Alam ko yung ginawa niya sa akin. But yet, ano sabi po dito? Si Saul tagapagturo sa mga pariseyo. Alam niya ang batas ni Moises, but yet still, he is unprepared. Amen. Bakit? Mali kasi yung way na natutunan po dito si Pablo. Kaya nga tayo, kinokorek tayo ng Panginoon, inalagay tayo sa isang matuwid na pangyayari sa buhay natin para na sa gano'n, maging prepared po tayo. Amen. Amen. Mga kapatid sa Panginoon, lahat tayo, we must learn how to humble before the Lord. Lagi mong aaminin, Lord, I am nothing without you. I am empty without Christ Jesus. Kulang ako. I am lacking for everything without your guiding me in this life. Kapatid, sa Panginoon, ito po yung bagay na sinasabi sa atin. Minsan nagmamalaki tayo. Sinasabi natin, ang dami ko na nagawa sa Panginoon. Pero, ang problema po dito,
wala ka pa rin interest na paglingkuran at Diyos sa buhay mo. Dami mong ginawa sa Panginoon, pero yung bagay na pinagagawa talaga sa inyo ng Panginoon, hindi mo magawa-gawa. And still, you are unprepared. Amen. Because the warning is based upon the necessarily things that you need to do in your life. Yung bagay na kailangan sa buhay mo ang kailangan maayos. Dahil yung warning ng Diyos, may kaugnayan yan doon sa bagay na ginagawa mo. At kung hindi yun ang mapupuntuhan mo na ayusin sa buhay mo, you cannot be prepared. Amen. Ikatlo, we can prepare to God to meet God. We can. Pag sabi mo nga sa katabi mo, we can. We can. Magagawa natin. Amen? Amen. Magagawa natin na i-prepara, iayos ang buhay natin. It's not too late. Hindi pa huli ang lahat. Kahit sabi mo, wala pa akong alam sa Bible, paano na ito? Wala pa, gano'n na rinig ng words of God. Bago pa lang ako dito sa church na ito, I tell you, we can. Amen. Magagawa natin. Amen. Lagi pa akong kontra sa aral ni Pastor. Lagi pa akong bumabagga sa gusto ng mga tao naglilingkod sa Panginoon. We can prepare. Kasi lahat itong mga nasa Bible na ito, nakamaganda sila. Amen. Dahil gusto nila na talagang makilala at makaharap ang Panginoon sa maayos na paghaharap. Amen. Ikaw, hindi ka ba nag-isip o hindi ka ba nangarap na, Lord, someday, gusto ko sa pagharap ko sa iyo, maayos ang paghaharap mo natin. Huwag mo sabihin, maayos ka, Lord, ha? Hindi, Lord, ayos. Ayos na, Lord, eh. Tayo na lang ang kailangan. Kaya nga dumating sa buhay natin ang Panginoong Jesucristo para ayusin po tayo. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Tanungin mo nga yung katabi mo, makawala na. Diyan ka pa ba? Diyan ka pa ba? Makatulad ka na lang. Sige. Huwag mo papayagan na makatulad na sabihin mo, pakinig ka muna, baka makatulad pa. Yes, totoo. Ha? Kaya nga po tayo winawarningan ng Panginoon eh. Amen? Amen. Ang sabi po dito, God would not command the impossible. So, ibig sabihin, there's nothing impossible if you want to prepare. Kasi akala, mahirap yun. Kasi paano ko makakapaglingkod talaga sa Panginoon? Paano ko magbibigay yung Panginoon, yung buhay ko sa Panginoon full time? Dami kasi natin iniisip agad eh. Negatibo agad kasi yung nilalagay natin sa isipan natin. And forget it. Organize mo yung buhay mo. Amen. Because a life in Christ is an organizing life. Amen. Nasa ayos, in order kailangan. Sa bahay mo nga, gusto mo maayos palagi eh. Yung sopa, lagi nakaayos. Yung walis tampo, kailangan nandun sa isang lalagayanan. Yung mga kalat, kailangan malinis palagi, nasa basurahan. At yung basurahan, lagi kailangan empty trash palagi yan, na itapon na maayos. Amen? Amen. Lahat naka-organize. Pati nga yung pagkain mo sa rep, naka-organize. Ito, pag Monday, itlog at tuyo. Pag Tuesday, kusino at langgunisa. Diba? Lahat naka-organize na. Kaya lang ang problema sa atin, ganoon ang gawin natin pagdating sa Espiritu natin. I-organize natin yung buhay natin. Lunes, kailangan may prayer devotion ako. Martes, kailangan may hayo ako. Miyerkules, kailangan may midweek service ako. Thursday, kailangan meron akong intercessory. Ano pa? Friday, kailangan may Bible study ako. Saturday, kailangan meron akong fellowshipping with the workers in church. Sunday, kailangan nandun ako. Hindi ako nawawala kahit may appointment ako. Amen. Because I remember the teaching of God to me that this is our most important appointment. Amen. The judgment of God. Amen? Amen. Lagi natin isaksak sa puso po natin, naka-organize yung buhay natin, and this is how we prepare our life. Hindi ba yung Lunes, naku, kalimutan ko muna ang Diyos kasi busy ako sa eskwelahan, busy ako sa trabaho, first day in my job, kailangan ayusin ko to, kailangan umanga yung boss ko sa akin. I tell you, ang dapat natin gawin, preparado tayo, nakaayos yung buhay natin sa Panginoon. Amen. Amen? Amen. There's nothing is possible to God. Kaya niyang iayos yan. Walang busy-busy. Kaya nga, alam niyo, ako natatawa ko sa Kristiyano, pag nagsasabi niya, Pastor, busy kasi maraming ginagawa eh. E paano kung halimbawa ang Diyos na ito magsabi sa iyo, anak, busy ako eh. Marami akong ginagawa niyo. Pwede ba doon ka muna sa impyerno? Gusto mo yan? Hindi Ha? po.
Halimbawa, namatay ka ngayon itong oras na ito, umarap ka sa Panginoon. Anak, busy ako ngayon. Hindi kita makakatunan. Kaya bumaba ka muna sa apoy ng impyerno. Gusto mo yun? O di ba ngayon, nagkasakit ka. In Jesus' name mo naman. Tapos sinabi mo, Lord, pagalingin mo ko. Sandali, hindi Sunday ngayon. Sunday ka lang maatil sa akin eh. Sa Sunday kita papagalingin. E paano mo agaw? Hininga ka na. Ang blood pressure mo, bumaksak na. 50/10. Malala na yun. Eh, kinapapakita mo, Monday pa lang ngayon, Sunday pa yun. Sunday pa yung answer prayer mo sa Lord. Aabutin pa kaya yung 50/10 mo, yung blood pressure? Amen? Pinipilihan natin yun. Tapos, ito'y katawa-tawa, pero pwede mangyari sa buhay po natin yan if we didn't yet know God into our life. Kailangan nakilala natin ang Panginoon. Alam mo ba kung bakit humihinga ka? Dahil sa Kanya. Alam mo ba kung bakit nakakapagtrabaho ka? Dahil sa Kanya. Kaya nga, how can you say to God, I am busy and I have no time for you? I tell you one thing, hindi ka busy. Nagbibisi-bisihan ka lang. May paraan kung gusto mo. Sapagkat ang Diyos laging gumagawa ng paraan sa buhay mo. Amen. When there seems no way, He makes a way. Amen. Pagsabi nga po, When there seems to be no way, He will make a way. tingnan mo. God will make a way. When there seems to be no way, He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. In love and strength for each new day, He will make a way. He will make a Tingnan nyo ha. way. Alam mo sa pangbuti ng Panginoon eh, natin responsible to Him. Gumagawa siya ng paraan para lusin ka. Ang problema, tayong maraming dahilan. There is a way, but you make a reason. Yun ang ating kanta. I have a way, but I made a reason not to come to church in Bible study and even in morning prayer. I can get a reason for I am not attending church. Kaya po tayo eh. Ang Diyos gumagawa ng way. Tamaan po tayo dyan. Mas maganda. Ang Diyos laging may paraan Amen. na magagawa sa buhay mo. Pero ang tao, lagi niya sinasabi, I am busy, I am busy, I am busy. That's why, hindi maiayos ng Diyos ang buhay, espiritu natin para magkaroon ng kaligtasan. Mga kapatid sa Panginoon, we can organize our life if we are willing to prepare our life into a great meeting with God. Tandaan po natin po yung bagay niya. God has prepared a way to be right with Him. Ano sabi niya? Tingnan niyo po yung mga paraan ng Diyos. Jesus died to pay for our sin. Wala na dapat kasagutan yung ating mga kasalanan eh. Pero ang ginawa ng Diyos, naisip niya na magpapako siya sa krus para tubusin ka sa mga kasalanan mo. Ang sabi dito, Isaiah 53 verse 5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay nasugatan, siya ay binugbog, dahil sa ating kasamaan, tayo ay gumaling, dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Listen mga kapatid sa Panginoon, ang sakit ng paraan ng Panginoon para lamang maligtas ka. Samantalang tayo, ang sarap ng inilalaan at iniaalok sa atin ng Panginoon, pero anong ginagawa natin? Tinatanggihan natin. Masarap yung pamamaraan na ibinibigay sa iyo ng Panginoon, pero tinatanggihan mo. Pero yung pamamaraan ng Diyos para maligtas ka, ang hirap, masakit para sa Kanya, kamatayan para sa Kanya, pero tinatanggihan natin. Kapatid sa Panginoon, mag-isip ka sa oras na ito, if you are already being prepared. Kung nasa preparado na yung buhay mo sa pagharap mo sa Panginoon, you will see this.
Ang sabi po ng Romans chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan tayo, mahuhulog sa impyerno, mapaparusahan sa dagat-dagatang apoy. Pero anong ginawa ng Lord? Inibig niya tayo, kahit makasalanan pa tayo, tinubos niya tayo. Namatay siya para sa ating mga kasalanan. Kapatid, inunahan niya tayo. Instead na tayo dapat yung mamamatay sa impyerno, inunahan tayo ng Lord doon para hindi ka mamatay. Para hindi ka ma-impyerno. Pero yet still, hindi tayo marunong magpasalamat sa Panginoon. Ang pagpasalamat na natin sa Panginoon, Lord, nagsisimba na ako ngayon, ha? I tell you, this is not enough to say to God, Lord, thank you. Nakapagsimba ka ngayon, thank you, Lord. Naligtas mo ko sa kasalanan. Tipo, sapat, kulang. Sapagkat ang totoo po talaga na nagbabalik ng pasalamat sa Panginoon, kaya niyang ihandog yung kanyang buong buhay dahil linigtas siya ng Diyos. Amen! Amen. Yung inahon ka lang sa kahirapan, na dati nakatira ka lang sa isang tolda lamang sa gilid ng kasada, tapos inilagay ka sa mga maayos na tahanan, hindi pa po ba sapat na para pasalamatan at paglingkuran natin ang Diyos sa buhay natin? Yung makagraduate ka ng pag-aaral mo, hindi pa ba sapat yun na pagpapatotoo ng Panginoon na pinag-ayos niya yung buhay mo para pasalamatan mo siya at paglingkuran? Ano pa ba yung dapat gawin ng Lord? Kulang pa ba yung cross para paglingkuran mo siya? Kulang pa ba yung 3 days na patay siya at nabuhay siya para paglingkuran mo siya? Ano pa ba yung dapat gawin ng Lord? Para luhugan ka ng Lord na ito at sabihin sa iyo, anak, come and serve me. Ano ba yung kailangan ng Lord para mabuhay yung espiritu mo at magkaroon ka ng kagalakan na sambahin, papurihan, parangalan sa buhay mo ang Diyos na ito? Kulang pa ba yung krus na yun? Kailangan ba 10 times na ibako si Jesus at mamatay ulit paulit-ulit para lang mapasang-ayon ka na lumapit ka at magbigay ka ng panahon sa Panginoon? Gising mga kapatid sa Panginoon. Kaya po hindi natin maunawaan yung bagay na ito na napakahalaga na ang Diyos mismo nakikiusap sa iyo, prepare your life, prepare your life, prepare your life. Be awakened and prepare your life. Do not waste your day, do not waste your time, do not waste your week. Huwag mong sayangin ito, ilaan mo sa Panginoon, sapagkat ang gusto ng Panginoon, tayo po ay maligtas sa pagharap natin sa Panginoon. Hindi ka mahatulan ng kamatayan. But yet still, walang gana ang tao. But yet still, pagpunta po nila sa church, ayaw pa rin nilang lagyan ng kagalakan yung kanilang pagsamba sa Panginoon. Samantalang lahat na ginawa ng Panginoon dito pa lamang. Ipinakita na sa iyo na nahirapan ng Lord, nasaktan ng Lord, naubusan ng dugo ang Panginoon, pinako siya sa krus, nilagyan siya ng mahahabang tinik sa ulo na tumatakbo sa kanyang mata, sa kanyang utak. Pero still, ayaw mo pa rin paunlakan ng Diyos sa buhay mo. Sino tayo? Para sabihin sa Panginoon, Lord, I have no time to attend Sunday service. I had no time to attend midweek service. I had no time to go in my Bible study. I had no time to attend every activities in church. Sino ka? Ikaw ba yung nagpapako para tubusin ang tao? Siya yun. At gusto ko malaman po ninyo, we owe this all to God. Lahat ito ay utang natin sa Panginoon. Kaya walang dapat na sabihin ng tao sa Panginoon, yes, I do, Lord, yes, I do, yes, I do, yes, I do. Kapag hindi mo sinanay yung sarili mo to say it to God, yes, I do, Lord, yes, I do, Lord, you cannot be a bride of Christ someday. Amen. Kaya mga kapatid, mag-isip ka sa oras na ito. God has prepared a way to be right with Him. Sa paanong paraan po ba ginawa po ng ating Panginoon? He arose offering salvation. Nabuhay siya para sabihin sa iyo, I am alive. Amen.
Amen. Inaalok ko sa iyo itong kaligtasan na ito. Hindi siya nananayin patay. Kasi gusto niya na ipakita sa iyo na siya yung pagkabuhay. Na kapag tinanggap mo siya, siya yung pagkabuhay. Asa na kaya itong mga tao na ito na inalok ng Panginoon? Asa kaya yung tao na nakaupo dito? Nakaupo dyan, dyan. Sa mga bakating upuan nila na inaalok ng kaligtasan. Asa kaya sila? Na parang sila po yung nagmamalaki sa Panginoon na sinasabi nila, Lord, hintayin mo. Bago ko tanggapin niya yung salvation na yan. Bakit? Di mo ba kailangan yung salvation? Pagdating ba ng araw, meron ka sariling kaligtasan? Meron ka ba sariling langit? Meron ka ba sariling hukuman na magsasabi sa iyo, okay, you go inside. Pumasok ka. Kapatid sa Panginoon, gusto kong malaman mo, itong mga upuan na ito, na sana'y nakalaan doon sa tao na yun na ililigtas ng Panginoon, subalit tinanggihan niya yung alok ng Diyos na yun. Pag-harap niya sa Panginoon, magtataka siya. Bakit hindi siya naligtas? Supposed to be every meeting in church, nandyan siya nakaupo. Nandyan siya. Sa mga bakante na yan, nandyan siya. Pero lagi siyang wala every time that God's offered this salvation. Alam mo ba, uulitin ko po sa inyo para maliwanag po. Yung pag-church mo sa oras na ito, it is the salvation offered to you by God. Yung pakikipag-prayer meeting mo, it is offered to you by God for your salvation. Yung Bible study, kung bakit binibisita ka ng mga lingkod ng Diyos sa iyong tahanan, it is an offer of salvation. Pag-aalok sa iyo ng yung pastor ng midweek service, it is an offer to you by God of salvation. Kapatid sa Panginoon, huwag ka mamangha. That's why we need knowledge from God. At hindi tinatanggihan yung mga bagay na yun. At tumatanggi lamang doon yung walang interest na magkaroon ng kaligtasan pagdating ng araw. Because God has prepared a way to be right with Him. Amen. Hinahanda tayo ng Panginoon. At paano kung ihahanda ng Panginoon? Papatabain ka? Pag-jimin ka? Payayamanin ka? Hindi ganon ang paghahanda ng Panginoon. Because there is a right way to be with Him someday. Ano yun? Yung Bible study mo, yung pagdating mo ng church, yung prayer meeting mo, yung iyong pag-aakay, yung iyong pag-Bible study, yung iyong discipleship. This is an offer of God's salvation. Kaya siya nabuhay. Amen. Roma chapter 10 verse 9 to 10. Kung ipinapahayag ng inyong bibig na si Jesus ay Panginoon ng buong puso, ang sumasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at ngayon itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa ngayon siya ay naliligtas. To an action. Amen. For His offer. Nag-offer sa iyo ang Lord na ito, tanggapin mo. Nag-offer sa iyo ng midweek service, tanggapin mo. Nag-offer sa iyo ng Bible study, tanggapin mo. Nag-offer sa iyo ng every Sunday, tanggapin mo. Nag-offer sa iyo ng devotion, tanggapin mo. Nag-offer sa iyo ng paghayo, tanggapin mo. Whatever God gives you over, it is worth for you to be saved. Wala kang nakatuon. Wala ka sa posisyon na tumanggi. Sapagkat wala tayong karapatan na tanggihan ang lahat ng paanyaya ng Panginoon. Kung gusto mo maging preparado ka, pagharap mo sa ating Panginoon. Amen. Roma chapter 10 verse 13. At dahil sinasabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. It is your prayer time for God. How can you call out to the name of the Lord if you want? Give time for intercessory, for a prayer meeting, for your morning prayer devotion. This is how we call unto the name of the Lord. Hindi yan, Lord, I call unto your name. Jesus, Jesus. Hindi po yun eh. You have enough time. You have a quality time. You have a precious time to pray. Amen. Come on, people of God. Huwag po tayo mapagpaging-babaw. Hindi ka tumatawag sa pangalan ng Panginoon kung hindi ka nagpe-pray. Because we need all the anointing of God. And
in our prayer to God, He can give us His power, His anointing to give life. Kasi ang mga tao talaga na binigyan ng buhay ng ating Panginoon ay tumanggap ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ng ating Diyos para tayo mabuhay. At ang taong buhay nasipag sa mga bagay na pinagagawa sa Kanya ng Panginoon, especially in prayer. We prepare to meet Him by faith. Kailangan yung faith natin with action. Gawa chapter 16 verse 31, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan. Atake mo sa pananampalataya yung pamilya mo. Kung ikaw nananampalataya ka sa Panginoon, hatake mo pati yung pangsabayan mo para na sa gano'n, ikaw at ang iyong sambayanan ay maligtas. Amen. Gawa chapter 5 verse 1. Sapagkat napawalan sala tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tapos na po yun eh. Sumampalataya ka sa Panginoon at ang pagsampalataya na yun, it goes with action. Sabi nga po, may action. Yung faith ko may action. Paano yung action na yun? Oh, nananampalataya ako sa Panginoon. Mamaya, itagdasan ko ng Lord, hindi. Ang action na hinahanap ng Lord doon, kung sumasampalataya ka sa Kanya, active ka sa church service. Active ka sa Bible study. Active ka sa prayer devotion. Active ka sa fellowship. Sa lahat ng bagay na ito, yun yung action na hinahanap ng Lord. Amen. Eh, pero sa data na action, nananampalataya ko, pag nagbigay ako ng tithes ko ngayon, dodoblihin ng Lord ko. Action faith. Yes. But that is not the requirements of God. Ang requirements ng Lord, kung may pananampalataya ka sa Kanya, dapat yung buhay mo nakalaga, nakababad kay Kristo. Amen. 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 Hindi sapat yung nagsisimba ka na. Kailangan yan, sasamahan mo pa yan ng pag-aaral, sasamahan mo ng discipleship, sasamahan mo ng pag-involve mo, sasamahan mo ng service to God. Yun yung favorite action. Amen. 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 Do not be like a Pharisee. They know the words, pero hindi nila mapaglikuran ng Panginoon. Kapatid, this is how we prepare our life to God. You need to serve God. Amen. This is a given warning of God. Kung hindi ka naglilingkod sa Panginoon, kung kulang yung iyong panahon sa Panginoon, dagdagan mo yung panahon mo, unti-untiin mo, kahit na hindi mo biglayan, basta unti-unti lumalago ka sa Panginoon, napakaganda na po nun. Amen. 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 Kaya nga, nag-aalok po ang church na ito eh. Kaya lang talagang, hindi lamang po talaga pinapansin. Ang daming inaalok ng church na ito. Kaya lang hindi pinapansin, pero ang hindi nila alam, it is about your preparation for your faith to God. Kaya lang mangyayari po dito, wayward believers prepared by confessing, their sin. Yung mga naliligaw, yung mga nawawala, dapat po yan, patuloy natin inilalapit sa Panginoon ng buo yung ating mga pagkakasala sa Kanya. Like a prodigal son who returned home, kapatid sa Panginoon, pagbalik ka sa tahanan ng Diyos. What does it mean to hear? Hindi yung mayroong kasolong buhay mo. Meaning, you are independent. Ang gusto ng Lord, we Christian are dependent of God to God. Amen. Ikaw mismo, you rely on Him, you rely your life into Him. Yun ang gusto ng Lord, hindi yung independent Christian ka, o ito yung gagawin ko. O ito yung gusto mo. O ito lang yung gusto mo. Hindi po pa pwedeng independent Christian. Amen. Ang kailangan po na rin talaga is submitted Christian to God. Yung nagpapalik tayo sa tahanan ng ating Ama para maglingkod sa Kanya. Ano sabi po ng prodigal son? Nagkasala ako sa Diyos at sa aking Ama. Babalik ako para hindi na para ituring na anak, kundi para ituring na alipin. Meaning, he want to serve his Father. Amen. Yung kailangan po natin. Confessions of sin brings forgiveness. This is how our confessions to God. Hindi po yun, Lord, patawarin mo ko sa kasalanan ko. Pero ayaw mo pa kumuha sa Lord. Pero ayaw mo matagapin yung offer ng Lord. If you confess your sin to God, kailangan po niya nagbabalik loob ka na. Nagbabalik ka na sa tahanan ng iyong Ama. Amen. Di mo napansin? Ito po, prodigal son na ito. Lumaranasan niya po yung hirap. Nung naranasan niya, nakapunta na po siya sa kapahamakan. Anong ginawa niya? Nag-isip siya.
Babalik na ako sa tahanan ng aking Ama. Buti pa doon, kompleto ang pagkain ng mga alipin. Kapatid sa Panginoon, ano po ba tinutukoy doon? Kompleto ang pagkain ng mga alipin. Spiritually, may Bible study. Spiritually, may prayer meeting. Spiritually, may prayer devotion. Spiritually, may discipleship. Spiritually, nakakapaglingkod. Kaya sabi niya, pero kahit hindi na ako ituring na anak, ituring na lang akong alipin. Importante, nandun ako sa bahay ng aking Ama. Ang ibig sabihin nito, bumalik siya doon sa tahanan ng kanyang Ama na walang pagpapalaki. Minsan nga, ang tao, ang mga Kristiyano nagpapalaki pa, yan, Lord, nakapag-church na ako. Prepare. What good news we can prepare? Habang buhay pa tayo, ito yung pagkakataon para maipaganda po natin yung ating pagharap sa Panginoon. Now, ang tanong, what have you done to prepare? Ano bang ginagawa mo ngayon? Sapat na ba yung ginagawa mo para masabi mo sa Panginoon, Lord, I am prepared. Minsan pinagpala tayo ng Panginoon, pero nawawala pa nga tayo sa Panginoon eh. Minsan isinisigaw natin, Lord, salamat sa pagpapala mo, pero nawawala tayo sa Lord. Pag pinagpapala tayo ng Lord, dapat lalo pa tayo lumapit sa Panginoon, lalo pa tayo nakatingin sa Panginoon, sapagkat alam niyo po ba, ito pong prodigal son, kinuha niya yung pagpapala niya, yung mana niya sa kanyang Ama. Anong nangyari sa kanya? Napahamak. Kung pinagpapala ka ng Panginoon at ilalabas mo yung pagpapala mo at lalayo ka sa Panginoon, mapapahamak ka. Dapat kapag pinagpapala ka ng Panginoon, huwag kang aalis sa poder ng iyong Ama para hindi ka mapahamak. Amen! Now, what have you done to prepare? Respond to His love. Yun ang kailangan natin. We must respond to His love. Come to Him with all your sin, accept Jesus and be forgiven. You'll be prepared to meet Him. Yun ang lamang po kadali yun. Ano ba ino-offer sa inyo ng church nyo ngayon? Ano ba yung convincing power ng church mo ngayon na lagi na lang inuukil-kil sa iyong isipan? This is your preparation. Ano ba sinasabi sa inyo ng pastor na gawin mo? Spiritually, yung preparasyon mo. Amen? Amen! Ano ba yung sinasabi, tino-offer ng church mo ngayon sa iyo? Yung preparation mo. Do not be that. Huwag ka magbibigay sa mga bagay na yun, sapagkat ayaw tumanggap ng Espiritu ng Panginoon ay maliwanag ng pagdinig at hindi bigay. At alam niyo po ba, yung totoong sumasampalataya sa Panginoon, hindi po yung bigay. Sapagkat ang sabi po ng Lord doon sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya, makinig man ang makinig ay hindi makakaunawa. Kapatid sa Panginoon, kung hindi mo nauunawaan itong mga bagay nito, there is problem in your faith in God. Subalit kung nauunawaan mo ito, and you give action, and you are prepared. Amen. Amen? Amen. Kaya mga kapatid sa Panginoon, pag-isipan mo na mabuti because this is a given warning for every one of us here. Kailangan tayo po ay maging prepared bago dumating tayo sa pagharap natin sa Panginoon sa hukuman niya. Kapatid sa Panginoon, I pray to God na bigyan tayo ng espiritu ng pangunawa sa mga bagay nito for us to have an interest and willingness and desire to have all these things for us being prepared for the coming meet up with God. Tayo po natin magsitayo. Tapos natin yung ating